Panginoon, i-transform yung mga puso namin, Panginoon. At kung nakikita mo, Ama, na meron pong laman ang puso namin na hindi nagmumula sa iyo, Ama, patuloy niyo po kaming i-convict, Panginoon, disiplinahin, O Diyos, hallelujah, ng ang tunay na pagmamahal, Panginoon, sa kapwa at sa iyo, ang lagi naming nararanasan. Ama, sa mga oras na to, ikaw po ang tumayo, ikaw po ang patuloy na mangusap, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maparangalan sa aking buhay, Ama. Alam ko, Lord, na ikaw nagkokontrol ng oras, kaya nananampalataya ako, Ama, na ikaw po, Panginoon, hallelujah, ang kikilos sa oras na to, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Hayaan mo na maging isang pribilehiyo sa katulad ko na mapaglingkuran ka sa ganitong paraan, Panginoon. At hayaan mong buksan din ang mga puso at isip na aking mga kapatid kung ano po ang ipinapahayag mo sa oras na to. Maraming salamat po sa lahat ng pasasalamat at pagpupuri nila sa iyo. At patuloy mo silang abutin, Panginoon, abutin ang bawat isa sa amin, Ama. Hallelujah. Nang may kagalakan, Panginoon, nang may obedient heart na pagsunod sa iyo, O Diyos. Ama, ikaw po ang magliwanag. Hayaan mong makilala ka namin ng higit pa kaysa kahapon, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking panalangin. In Jesus' name. Amen. So tayo po'y dumako sa atin pong series. Amen. Kung natatandaan niyo po, ang series natin is The Uncommon Life. Amen. So tayo po ay dadako ngayon. Hallelujah. Sa ating another point ng uncommon life. Amen. So ang katulad po ng sinasabi ko, simula nung nakakilala po tayo sa Panginoon, ang buhay natin ay hindi na common o pangkaraniwan katulad ng ibang tao noon. Amen? Tayo po ay kinikilala na meron tayong buhay na kakaiba sa ibang tao. Sometimes, ang buhay natin na dati nakatago po sa label. Kumbaga yung bote, 'di ba? May label 'yon ng dato puti. Amen, 'di ba? Tayo hinahide natin yung ating mga buhay sa mga label. Amen? Sa mga nakalipas natin o nakaraan natin. And sometimes, nakikinig tayo ng napaka-slow. Pero ngayon, sensitibo na tayo. Amen? Some people naman, tinatago nila sa boxes. Or sa box yung kanilang mga pagkatao dahil ayaw nilang makita ng ibang tao. And sometimes, pag sinabing sa box, ito yung nagde-define as dito sa Amerika sa kulay ng balat. Diba? Dine-determine nila sa kulay ng balat ng mga tao or sa status. Anong status mo sa buhay or kasalanan. Sa kasalanan na nagawa mo or sa istorya mo. Kung ano nga ba ang istorya mo at mga testimony mo. Amen? So, our uncommon life, ang pinaka-topic natin ngayon is don't call common what God called chosen. Amen? Huwag nating tawaging common yung pinili ng Panginoon, yung tinawag ng Diyos. Kasi, di ba tayo po pinili ng Diyos? Hindi ka na common, hindi ka na pangkaraniwan tao na dati aalog-alog ka lang sa mundong ito. Amen po? You are uncommon na ngayon. Hindi ka na pangkaraniwan kasi God choose you, kapatid. Ang Diyos po ang pumili sa iyo at hindi ang tao. Kung yung mga tao nagagalak, piliin, iboto, di ba? Nakaupo sila sa posisyon ngayon dahil binoto sila ng mga tao, pinili sila ng tao. Amen? Di ba? Nagpupuri sila, nagagalak sila, nagse-celebrate sila. How about ikaw, kapatid, na pinili ng Diyos? Hindi tao ang naglagay sa iyo sa posisyon, kundi Diyos. You are chosen by God. Amen? Sometimes, the loudest voices po na nag-i-speak sa atin with truth. Yung katotohanan po, na dapat tayo po hanapin muna natin yung tunay na katotohanan sa bawat kwento behind ng mga tao. Amen? Sa kanilang pagkatao po, hindi tayo dapat sobrang bilis na mag-judge. Amen? Na wala na halos minsan pagmamahal yung ginagawa natin. Amen? Kaya napakahalaga po ng pagkilala sa Panginoon kasi nag-iingat na tayo sa lahat ng bagay. Amen? And if we are not careful, sometimes, if we are not careful, we start seeing people, amen, through the filter of preference.
No, sa preference po nila, tinitingnan natin sila, pinipilter natin sila, sinasala natin sila sa preference instead na makita natin sila sa lente ng purpose. Amen? Sa purpose po nila. Amen? So tayo po'y dumako sa 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9. Nabasahin ko po sa English, basahin niyo po sa Tagalog. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into wonderful light. Pabasa nga po sa Tagalog, 1 Peter 2:9. Amen. Sabi po sa 1 Peter 2:9, ngunit kayo'y isang lahing pinili, mga mahaldikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen po. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ano po? Napakabuti po ng Diyos. God never call anyone common. Hindi ka common lang sa mata ng Panginoon. No po? And sometimes we forget that. Nakakalimutan po natin na kaya yung buhay natin sometimes hindi natin iniisip kung ano yung mga ginagawa natin. Sometimes we are full, hangal. Puro kahangalan po yung ginagawa natin. Hindi natin iniisip, tama pa ba yung ginagawa mo? Pagmamahal ba pa talaga yung ginagawa mo? Totoo ba talaga na pagmamahal yung ginagawa mo? Kasi kapatid, tandaan niyo po to ha, kung tayo tinubos po sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon, pag-ibig din po ang gagamitin niya para sirain ang pamilya natin. Pero siguraduhin mo kapatid na yung pag-ibig na pinaglalaban mo ay galing sa Diyos. Amen? Kasi po, there's always consequence. At sa buhay na to, tandaan niyo po, nung nagkasala po si David, nadama yung anak niya. Dahil maling pag-ibig po. No, dahil sa pag-ibig na yon, naging murderer siya. Amen? We are living hindi na po sa common life. Sana ma-realize nating bawat isa na po yung mga binuo nating pamilya. Amen? Nung nagsisimula tayo. Amen? Siguraduhin natin na yung puso na pagmamahal na talagang ginagamit natin. Kasi sometimes, no, we don't know how to define love anymore sa mundong ito. Dahil tayo ay kumikilos sa mundong ito, hindi na natin alam kung anong tutunay na kahulugan ng pagmamahal. Totoo pa ba yung pagmamahal mo, kapatid, na nararamdaman mo? Kasi yun yung tanong sa atin ng Panginoon eh. Kasi kung totoong galing yung pagmamahal mo sa Diyos, amen, hindi tayo mananakit. Amen? Kung totoong galing sa Diyos yung pagmamahal na binibigay natin sa tao, we will see them the way God sees. Kasi baka nadadala tayo o natatangay na tayo ng mundong ito. Sabi nga, kapag ang unti-unting kasalanan hindi mo namamalayan, lumalayo ka na ng lumalayo, ng di mo namamalayan. At baka dumating ang panahon, huli na pala ang lahat. Bawat mensahe na naririnig natin sa mga oras na to, tayo po'y pinapaalalahanan ng Panginoon na po, tinatouch na yung mga puso natin kasi baka nawawala na tayo sa alignment ng tunay na pagmamahal na tinatawag natin. Amen? Baka pinaglalaban natin yung pagmamahal na hindi nagaling sa totoong dahilan kung bakit tayo nagmamahal. Amen? Kasi minsan ngayon, yung mga kabit mas matatapang na po eh. Parang sila yung totoong nagmamahal na. Amen? Kaya ang dami ko pong napapanood ngayon na mga, grabe, kahit hindi sila yung tunay na asawa, para silang no, yung asawa na kasama sa hirap at ginhawa, yun yung napapabayaan. Amen? Tapos, yung hindi mo naman kasama sa hirap at ginhawa, di ba yun yung nagdudusa? Bakit? Is that really love? Di ba po? Yung nanay mo kasama mo sa hirap at ginhawa. Di ba? Tapos, nung nagka-girlfriend ka, parang lahat ng mamahalin na kaya mo ibigay sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, pero sa magulang natin, di natin maibigay. Is that love? Amen? Di ba po? Grabe, halos ibigay mo nga minsan sa asawa mo eh. Lahat na ng gusto niya. Di ba? Pero pagdating sa magulang na nagpalaki sa'yo, nagturo sa'yo maglakad, nagturo sa'yo magsalita, ba't di natin maibigay yung tunay na pagmamahal? Amen? Kasi napakahalaga po, first of all, napakahalaga po ng love your
parent. Amen? Huwag po natin kalimutan, no? Even may asawa na tayo, hindi po natatapos ang pagiging anak natin. And that's the only commandment ng Lord na may kalakip na promises. Kung gusto mong maging mahaba ang buhay mo, amen, at maging matagumpay ka, maging prosper ka, honor your mother and father. And sometimes we forget that. Nakakalimutan natin yun. Amen? So, since we are on common life, na po, hindi to ibig sabihin, it's change how you live. Hindi lang po to chine-change kung paano tayo nabubuhay. It's also change how we see others. Binabago din nito kung paano natin tinitingnan yung ibang tao. So, ibig sabihin po, ang meaning nito, na i-influensyahan yung perspective natin. Amen? Let me ask you a question po sa bawat isa sa atin. Is it possible to be saved and still blind? Meron kayong mga ganun na klase ng tao na palagay mo ligtas na sila, pero bakit bulag pa rin sila sa katotohanan? Can you believe in Jesus' finished work? Naniniwala ka that you are saved because of finished work of God na wala kang ambag doon. Lahat yun ginawa ng Panginoon and still be blind to seeing other. How God view them. Diba? Na sinasabi mo na, yes, ligtas ako, pero tinatrato mo yung ibang tao ng mali pa rin. May Jesus Christ ako sa puso ko, I believe I am saved, pero yung trato mo sa asawa mo, yung trato mo sa anak mo, yung trato mo sa ibang tao, maling-mali pa rin sa paningin ng Diyos. Para ka pa rin, alam mo yung ugali na parang hindi pa rin nakakilala sa Panginoon. Na blurred pa rin yung paningin mo. Can you believe na may mga ganon pa rin klaseng tao? Blind sa ang paraan, sis Beb. Bulag sa ang paraan, sis Beb. Blind sa worth ng ibang tao, 'di ba? Blind, 'di ba, sa worth na alam mong worthy yung tao na yun pero tinatrato mo siya na parang alam mo yun, hindi niya deserving yung pagtrato mo sa kanya. Blind sa mga sugat. Amen? Na nararanasan nila. Na sometimes tayo din ang naging sanhi ng sugat nila. Bulag tayo sa image of God beneath the dysfunction. Amen? Katulad ng mga sitwasyon nila for physically or emotionally or mentally, di ba? Nagiging bulag tayo sa mga sitwasyon ng ganong mga tao. Or sometimes, we are blind to your own bias. Di ba? Hindi ka pantay magdesisyon. Parang pagdating sa'yo, dapat pabor sa'yo. Pero pagdating sa asawa mo, hindi pabor sa kanya. O sa ibang tao. O sa anak mo. Amen? O sa kapwa mo, Kristiyano. Gusto mo lang, favor sa'yo lagi. Amen? Blind to your role in their healing. Na dapat kapartner ka nila sa healing. Na dapat dinadamayan mo sila sa lahat ng mga sakit nila. Pero you're still blind. Blind sa ang paraan, kapatid. Blind to what Jesus is trying to show you through them. Yung gustong ipakita sa'yo sa pamamagitan ng mata mo, gustong ipakita ni Jesus na ito yung ginagawa mo, anak, pero hindi dapat ito yung ginagawa mo sa kanila kasi dapat ito yung ginagawa mo. There's other way. Diba? How to love them. There's other way how to comfort them. There's other way how to help them. There's other way how to treat them. The way I see them. Save? Yes! We are saved, but blind? And calling common what God has called chosen? Diba? Yes, ligtas ka, pero bulag ka. And tinatawag mong common, yung tinawag ng Diyos na chosen? Amen? Diba? Yung tinitreat mo yung kapwa mo na common lang? Na tinitreat mo yung asawa mo na common lang? Hindi mo ba alam that God chosen her? Hindi mo ba alam that God chosen him? Amen? Para i-treat mo siya ng common? Or i-treat natin yung ibang tao ng common? Amen? So, it brings us to a very interesting story. Sa lahat ng scripture na ginagawa ng Panginoon, di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Pabuklat po sa Mark 8 po, 22 hanggang 25. Na po, yung kwento ng bulag. Amen? Nung tinakpan ni Jesus yung kanyang yung kanyang mata sa Bethsaida, di ba po? Na nagbeg siya kay Jesus na pagalingin.
Amen? Pabasa na nga lang po sa Tagalog para mas malinaw po sa inyo. Mark 8:22-25 po. Amen po. Sabi po dito, pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakausapan nilang hipuin niya ang taong ito. Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos durahan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, "May nakikita ka ba?" Tumingin ang lalaki at sumagot, "Nakakakita po ako ng mga tao, ngunit para silang punong kahoy na naglalakad." Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tumingin ng mabuti ang bulag, nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita siya ng malinaw. Amen. Praise the Lord. Okay na po yan. Opo, hanggang 25 po yung binasa niyo po, ano? Opo, opo. Amen. So, merong mga few question dito na makikita po natin sa text. Amen. Sa scripture po na binasa natin. Did Jesus make mistake? 'Di ba? Nagkamali kaya si Jesus kasi, 'di ba? Nung unang takip niya, I think no. 'Di ba? Hindi pwedeng magkamali. Jesus never fails. Amen. It is not the misstep ng Lord. Hindi siya pwedeng ma-miss sa bawat step na ginagawa niya. Sometimes, God have a master class in meaning. Na po, minsan may ginagawa po si Jesus. And Jesus wasn't limited in power. Hindi po limitado ang kapangyarihan ng Panginoon natin. And He was intentional in process. Intentional ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ito pong two stages naman ng healing, amen, na ginawa po sa bulag, makikita natin, na sometimes the only one of its kind in the gospel. And it's not about ability. It's about revealing something deeper. Amen? When you hear gospel, ano po yung naano nyo about gospel? When you hear gospel, when I hear gospel, I realize love. Amen? Sana ganun din po kayo. Because gospel, amen, na pinapahayag natin sa ibang tao, this is the love of God. Because God is love. Hindi has love. Hindi po mayroon lang part ng love ng God. Gospel is love. Pagmamahal po ng Panginoon sa atin. Amen? Dahil tayo nangangailangan ng mercy. Kailangan natin ng gospel na magpapatotoo sa atin that we need Jesus na nabuhay. Amen? Muli para sa'yo. Na nilalaan niya yung buhay niya para sa'yo. At nawa po, wag nating ituring na parang common lang yun. It needs deeper understanding para maintindihan natin na lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon is intentional process niya. Even ang kamatayan niya, intentional po yun. Ginawa niya yun para sa'yo at para sa akin. Para makita natin yung revealing ng deeper na meaning ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa'yo at sa akin. Amen? Sometimes, there is clarity comes in layers. Amen? Kaya nga, ang pagsunod sa Panginoon para pong hagdan, di ba? Nagsisimula tayo sa baba. Amen? Pataas, paakyat. Amen? Kaya, hallelujah, Jesus didn't mess up. Hindi po kahit kailan na mess up ang Panginoon. And we all believe that He modeled the reality that healing, growth, and spiritual understanding often unfold gradually. Lahat ito na ipakita ng Panginoon sa atin. Na po? At naipakita ng Panginoon even sa mga nakatagpo niya noon at nakasama niya noon kung paanong nag-grow si Jesus, kung paano siyang nagpagaling, kung paano siyang nakaunawa sa mga espiritual na bagay. Amen? Si Jesus nung nabubuhay siya, hindi siya nakakakita ng panaginip. 'Di ba? Hindi siya nakakakita ng vision. He just declare. Amen? He just prophesy. When He say heal, healed. Amen? Kapag pinanalangin niya yung mga pagkain, dumadami, nagmumultiply.
Hindi siya katulad ng mga ibang propeta na they see dreams. Di ba po? No. Jesus automatic that day when he says something nagaganap sa araw na yon mismo. He is the high priest. Amen? High prophet. High siya sa lahat. He is above all. Amen? And he is the only one na hindi nagkasala. Pero lahat ng ginamit niya, lahat po, they are all imperfect, katulad mo at katulad ko. Amen? Pero sinadya ng Panginoon, intentional na hindi siya magkasala para wala siyang maging bahid na kasalanan when he served his own life para sa iyo at para sa akin. Amen? Kaya why did Jesus partially heal him? Bakit partial lang? Diba, sino yung nakakaranas dito na bakit sometimes God, unti-unti lang kayong pinagagaling, hindi automatic, instant, you are healed. Sometimes healing is not always instant. Yung clarity is not always complete right away. Diba, may binibigay sa'yo na vision ng Panginoon, pero hindi siya nagaganap ng ganun-ganun lang agad. Amen? We have to understand who is Jesus and what is doing. Amen? Sa buhay natin, sometimes it start passy. Sabi niya doon, sabi nung bulag, I see people, they look like trees walking. Amen? Pero bulag siya from the beginning, di ba po? Amen? The man was better, but not whole. Di ba? Okay siya. Di ba? Nakakakita siya, pero blurry. Sabi sa English, blurred. Blurry, sabi sa English, hindi ganun kalinaw. Sometimes, di ba, may mga plano ka na, Lord, pwede mo pa akong bigyan ng malinaw na ano, Lord, totoo bang ito ba'y nararamdaman ko? Lord, ito ba talaga yung desisyon na gagawin ko? Alam nyo yon, yung blurred na mga bagay na gusto mo pang ma-improve. Amen? So, it's not that how many of us live. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin nito. Yung patuloy pa rin ba tayong nag-i-improve but still impaired? Diba? Patuloy pa rin ba tayong nagpa-progress? Nagpa-progressing pa rin tayo? Kahit na blurred yung mga nakikita natin, kasi alam natin na hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Amen? Dito, pinaparealize lang ni Jesus. Gusto niyang ma-realize nung tao na yon, nung bulag na yon, na, anak, kahit hindi malinaw yung mga nakikita mo ngayon, kahit hindi mo pa naiintindihan yung mga ginagawa ko, kahit pakiramdam mo sinasaktan ka pa rin nila sa kabila ng pagpapatawad mo, kasi hindi ka na uncommon life ngayon. Anak, kahit paulit-ulit ka nilang sinasaktan, tapos ang gusto nila, 'di ba, saktan mo rin sila, 'di ba, kasi that is the revenge, but that not yours, because you are not in uncommon life. Hindi na common life yung buhay mo. Yung pagganti ng mga tao sa mundong ito, hindi na ganon yung pagganti natin. Kasi ang salita na natin sa kanila, the vengeance is mine, sabi ng Lord. Kaya hindi tayo gumaganti sa mga tao na nananakit sa atin. Bakit? Kasi binibigay natin yung vengeance sa Panginoon. Mas masakit yun, kapatid. Lalo na sa ating mga anak ng Diyos, pag sinasaktan tayo, tapos Diyos ang gaganti sa kanila sa lahat ng ginawa nila sa atin. Na ang Diyos ang magre-revenge, ang vengeance sa kanila. Kaya hindi tayo gumaganti sa kaaway natin. Bakit po? Kasi pag inagaw mo yung vengeance na yon sa Diyos, hindi na yun vengeance ng Diyos. Hindi na yun revenge ng Diyos. Ikaw na ang kumuha ng pagganti. Amen? Diba po? Kaya napakahalaga na binibigay natin yung ganti sa Diyos na lang. Sa lahat ng mga nanakit na tao sa atin. Amen? Sa mga lahat ng tao na gumawa sa atin ng di maganda, let God. Amen? Hayaan natin ng Diyos ang magbigay ng consequence sa kanila. Kaya hindi natin ugali na gumanti sa mga tao. Kahit pa sa pinakamasakit na kaparaanan, sinasaktan nila tayo. Hindi tayo lumalaban katulad ng paglaban nila. Bakit? Because sabi ng Diyos, daigin mo ng mabuti ang masama. Amen? Hindi sinabing daigin mo, di ba? Daigin mo sila kapag ginagawan ka nila ng masama. Hindi po. Daigin daw natin ng mabuti yung masama. Hindi daigin mo sila kung anong sitwasyon ng pamahalaan. Daigin mo sila kung ano ang sitwasyon ng bansa mo. Daigin mo sila kung anong sitwasyon ng pamilya mo. Hindi. Daigin mo ng mabuti ang masama. Amen?
Kaya napakahalaga dito na pinaparealize ng Panginoon sa taong yon na pinagaling niya na, anak, kahit hindi pa malinaw yung pagtingin mo, nandito pa rin ako. Amen? I'm still here. Nandito pa rin ako. Kaya yung second touch ni Jesus sa kanya wasn't about ability to, kundi yung intimacy at invitation ng Panginoon sa kanya. To stay close. Kasi hindi pa finish ang Diyos sa'yo. Amen? I'm not finished with you yet. Pakimute nga po, Kuya June. Amen? Kaya napakahalaga po na we stay close to Jesus. Sometimes hindi tayo pinapagaling ng fully ng Panginoon. O hindi niya pinapakita yung mga plano natin o blurred pa yung mga paningin natin kasi gusto ng Diyos we stay closer to Him. Kasi sometimes, kapag pinagaling na tayo, nakakalimot tayo sa Panginoon. Sometimes, pag nawalan na tayo ng problema, nakakalimot tayo sa Panginoon. Sometimes, pag masaya tayo, nakakalimot tayo sa Panginoon. Amen? Kaya si God, sometimes, He is intentional na ginagawan tayo ng sitwasyon para hindi tayo malayo sa Kanya. Uncommon faith is not loud faith. It's a clear faith. Sometimes, yung faith ng ibang tao, na po, pag hindi uncommon yung faith nila, sometimes, klarong-klaro yung kanilang pananampalataya. Nagpapatuloy sila sa proseso ng Panginoon sa kanila. Nire-respeto niya yung proseso ng Diyos sa kanya. Kasi alam niya na hindi pa tapos yung Panginoon sa kanya. Yun yung uncommon faith. Na silent siya inside you, pero it's so loud sa harap ng Diyos. At it's very clear. Amen? Kaya minsan, ito yung namimiss ng ibang tao. Namimiss nila. Amen? Sometimes, namimiss din nila yung to love others. Diba? And sometimes, namimiss din nila yung maniwala tayo sa ibang tao. Lalo na yung mga tao na gustong-gusto na nilang mag-give up sa buhay nila. Hindi tayo dapat nabubuhay sa mga pinapahalagahan ng mga tao sa mundong ito. Kasi the way na nagpapahalaga sila, iba sa pagpapahalaga na meron tayo. Because sometimes, Jesus let us to adjust our vision. Ina-adjust ni God yung vision natin, yung paningin natin. Amen? Speaking of adjusting vision, why? Diba? Bakit tinanong pa siya ni Jesus? He sees anything. If He sees anything, diba? May nakikita ka ba? Sabi ng Panginoon. As if hindi alam ni Jesus na may nakikita siya. Jesus knew the answer. Alam ng Panginoon ang sagot mo. Alam ng Diyos yung buhay mo. Kilala ka niya by name. He know you. Kung anong nangyayari sa buhay niyo, sa buhay ko, alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon na may mga nananakit sa'yo. Alam ng Panginoon na napapagod ka na. Alam ng Panginoon na nahihirapan ka na. Alam ng Panginoon kung may anxiety ka, may depression ka. It's not surprise to Him. Amen? But why Jesus asked? Diba? Gustong malaman ng Panginoon. Amen? Nilolocate niya yung honest condition mo. Kasi sometimes, pinapakita mo sa tao na masaya ka, pero deep inside, you're crying. Pag di mo nakausap yung mga tao, pag wala ka na sa fellowship, pag wala ka na sa ministry, you're crying alone. Amen? Sometimes, God wants you to be honest. Diba? Gusto ng Diyos na maging honest ka sa condition mo. Ano ba yung condition mo? Walang masamang aminin sa Kanya. Kasi hindi siya Diyos na huhusgahan ka katulad ng tao, katulad ng asawa mo, katulad ng kapatid mo, katulad ng anak mo, katulad ng ibang tao. O kapwa mo, Kristiyano. He's not. Ano man ang iiyak natin sa Panginoon, hindi niya part yung i-judge ka. Minsan nga kahit sa kasalanan mo pa, hindi niya, I will never condemn you, sabi niya pa. Diba? Kaya sometimes, it can be hard to heal. Nahirapan tayong i-heal yung sarili natin, yung puso natin, because we are not willing to admit. Alam niyo ba yung mga drug addict, dati po yung asawa ko, inom siya na alak, nag-a-addict din yung asawa ko dati. Pumasok po siya sa rehabilitation. At unang step doon, you have to admit na addict ka.
Ganon din sa Diyos. Pag lumalapit tayo sa Panginoon, we have to admit na makasalanan tayo. We have to admit na kailangan natin ng Savior. We have to admit na mahina tayo. We have to surrender everything. We have to admit na may sakit tayo. Amen? Kasi sometimes gusto ng Lord na sabihin natin sa Kanya. And then we can ask. We can freely ask to Him na, Lord, yes, I am sick right now. But I still believe that you are the same God yesterday na nagpapagaling noon at nagpapagaling pa rin ngayon. Meron lang akong prosesong dadaanan. But I do believe, Father God, that you are still my healer. That you are still my Savior. That you are still my comforter. That you are still my provision. That you are still what I need. Because I cannot face this by myself. I need you. Kailangan kita. Admit na kailangan natin, even sa pagbabago natin, we cannot change. Kung hindi natin i-admit na kailangan natin ng Diyos na yon na magbabago. Amen? Kung di mo maiwasan yung mga bagay na nagkakasala ka, hingin mo sa Kanya. Kailangan natin ng Diyos. We have to admit. And we also need to receive. We need to accept. Amen? Kailangan nating tanggapin. Kaya some of us, we see people but not clearly. Hindi natin sila nakikilala. Hindi natin sila masyadong nakikita ng malinaw. 'Di ba? Kasi bakit? Tinitingnan natin sila sa label. 'Di ba? Sa nakabalot sa kanila instead of value. Asawa ko naman yan eh. Mahal naman ako niyan eh. Kaya kahit anong gawin ko niyan, 'di ba? Okay lang? 'Di ba? Bakit hindi mo siya tingnan sa value niya? Asawa mo pala siya eh. 'Di ba? Nanay mo pala siya eh. Anak mo pala siya eh. Kapatiran mo pala siya eh. Why don't you look them na may value? Bakit mas may value pa yung ibang tao? Bakit mas may value pa yung tao na hindi naman naghihirap sa'yo? Na hindi mo nga nakasama sa hirap at ginhawa. Tapos yung mga tao na nakakasama natin sa hirap at ginhawa dahil may label lang sila. Nanay ko naman yan eh. Kahit anong gawin ko, nanay ko pa rin yan. Hindi ako tatalikuran yan. Pero kapatid, don't you value your mother? Kasi habang tumatanda ka sila, humihina na rin. Diba? Pwede ba na hindi mo lang maging label na nanay siya? Pwede ba makita mo rin yung value niya? Pwede ba hindi mo siya maging label na asawa mo lang siya? Pwede ba na makita mo yung value niya? Na hindi mo lang siya anak? Pwede ba makita mo yung value niya? Kung paano silang binabalyo ng Diyos, ganun mo rin silang makita. Hindi yung mga pagkakamali nila. Sometimes, we see them in mistake instead of purpose. Amen? Lahat tayo nagkakamali. Sino sa atin hindi nagkakamali? Sometimes, we make mistake. Pero instead na makita natin yung mistake, why don't we see them in purpose? Diba? Sometimes, we see them in history, kung anong ginawa nila noon. Yan si Sis Beb, dating ganito yan. Why, instead of seeing the history, let's see them with potential. May kaya pa silang gawin. Because sometimes our vision is still little blurry. Sometimes malabo pa rin. Hindi natin makita. Kaya kung ang paningin mo ay blurry sa mga people, di ba? It make your blurry judgment. Kaya kung blurred yung mata mo na tumitingin sa kanila, blurred din yung judgment mo. Amen? Katulad ng bulag na to. So it's easy to mislabel, di ba? Na-mislabel mo to see clearly. But when you're spiritually nearsighted, kapag tinitingnan mo sila, amen? Yung proyekto mo, yung project mo, yung assumption mo, instead of sa mga bagay na mistake nila, history nila, label nila, amen? Story nila, why don't you offering them the compassion? Sometimes we easily forget that there's often deeper story behind someone's action
than we care to admit. Amen? Sometimes, yung ibang tao, nagkakasala sila, nagka-mistake sila. Amen? Nakalimutan nating tanungin muna yung istorya, bakit nga ba nila nagawa yung mga ganong bagay? Bakit nga ba sila naging addict? Bakit nga ba sila naging magnanakaw? Bakit nga ba sila naging mamamatay tao? Ano ba yung istorya ng buhay nila behind? Amen? Kung bakit nila pinili yung mga ganong bagay ng choices nila. Ano kaya yung kabigatan na naranasan nila? Ano ba yung naranasan nila sa kanilang pagkabata? Ano kaya yung mga sugat nila? Saan kaya sila nakipaglaban? Amen? Ano kaya yung mga nilakaran nila sa buhay nila? Kasi minsan, kapag hindi natin inalam yung mga bagay na yun behind, di ba po, we're quickly to critic them sa pamamagitan ng action nila. Amen? But, nagiging mabagal tayo sa pag-consider sa mga pain nila beneath it. Amen? Kasi sometimes, nagiging maikli ang pasensya natin sa kanila, pero hindi natin alam na matagal na taon nananahimik sila. Diba? Sometimes, behind the distance na tinitingnan natin, maybe yung mga puso nila, diba? Hindi nila nakikita the way na paano tayo tumingin. Kaya dapat po, ganun natin tingnan yung mga tao. Kasi what if, what we see is not the whole story? Diba? Paano pala kung yung tinitingnan natin, hindi pala yun? Yung whole story nila? Amen? What if, kapag lumapit tayo ng mas malapit, makita natin that they need love. They need someone to lean. Amen? And we have to choose to stay. Diba? Baka kailangan nila ng makakausap. Amen? Sabi po sa James 1:19, my dear brother and sister, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Maybe that's where you are today. Diba? Maybe ikaw yung tao na madali kang, diba, yung very quick ka na makinig, pero mabagal kang kailangan daw tayo mabilis makinig, mabagal tayong mag-speak. At dapat, mabagal tayong magalit. Hindi tayo magagalitin. Hindi tayo madaling magalit. Na po, yun yung dapat na ugali na meron sa atin. At maybe, meron tayong mga bagay ngayong panahon na to, that you had encounter with Jesus. Pag naririnig mo yung mensahe, pag paulit-ulit kang nakikinig ng Bible study, maybe tinatouch ka ni God, pero tinitigasan mo yung puso mo. Amen? Maybe you come a long way na nakaka-relay ka, pero tinitigasan mo pa rin yung puso mo. Pero kung magiging totoo ka lang at magiging tapat ka, yung mga bagay na little blurry sa paningin mo, na hindi pa rin malinaw sa paningin mo hanggang ngayon, amen? At mananatili siyang ganun kung hahayaan mo na blurry pa rin. You don't see people right. Hindi mo pa rin makikita yung mga tao ng tama kapag blurred pa rin yung paningin mo kasi ayaw mo magpakatotoo. Ayaw mong harapin ang katotohanan. You don't see yourself right. Hindi mo rin makikitang maayos at mabuti yung mga desisyon. You don't even see God's hand clearly in what you're walking through. Kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon, hindi mo rin makikita ang Panginoon kasi you're still blurred. Ayaw mong aminin, ayaw mong magpakatotoo. Kaya nandyan ka pa rin sa sitwasyon na ganyan. Kasi sa mundong ito, may mga lie ang kaaway. May kasinungalingan ng kaaway na gagawin sa'yo para paniwalaan mo. Na hindi ka better ngayon. 'Di ba? Maybe ang Diyos tapos na sa'yo. 'Di ba? Na ikaw nag-i-struggle ka ngayon. You're still struggling. 'Di ba po? At hindi ka nakikita ng Panginoon. Walang nagmamahal sa'yo. Maybe, walang nakakamiss sa'yo. Hanggang dumating ang panahon na it's too late. Na pwede mo pa palang maayos yung pamilya mo, pero it's too late kasi hinayaan mo na maging blurred yung paningin mo. Na imbis na may buo kang pamilya, hinayaan mong maging blurred yung paningin mo. At hinayaan mo yung
yung kasinungalingan ng kaaway. Pinaglalaban mo, 'di ba? Yung bagay na hindi tama at hindi totoo, kasinungalingan ng kaaway. Amen? Pinaglalaban mo yung katwiran na mali, katwiran ng mundong ito. Sabi nga ng Lord, do not conform in this world. Amen? Pinaglalaban natin yung hindi naka-align sa will ng Lord. But God is faithful to complete what He started in you. Kung magiging totoo lang tayo at honest tayo sa harap ng Diyos. Amen? Tutulungan tayo ng Panginoon. So what does this means for us? Anong ibig sabihin nun sa atin? Number 1 po, love. Love like it's the greatest command. Kasi yun yung utos ng Panginoon sa atin. Love the Lord, your God, with all your heart. All kapatid. Walang something. Walang somehow. All. Buong puso mo. Wala ka ititira para sa sarili mo. Love your God with all your heart, with all your soul, and with all your might, and with all your strength. Sa lahat ng lakas mo. And the second is what? Love your neighbor as yourself. Minamahal mo ba yung neighbor mo ng katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo? There is no commandment greater than this. Amen? Hindi lang po ito feeling-based. Hindi mo naman nararamdaman na mahal mo ko. Hindi ganon. Hindi ganon ang pagmamahal na to. Yung pagmamahal na to, desisyon. Amen? Decision po. Yung pagmamahal. God is not calling you to feel something about your neighbor. He's calling you to do something. Amen? Hindi to, pakaramdam ko, hindi ko na mahal yung asawa ko, iiwanan ko na. Hindi ganon yon, kapatid. Decision yan. Amen? Pakaramdam ko, hindi ko na mahal yung anak ko, iiwanan ko na. Kapatid, hello? That's decision. Hindi yan based on your feelings. Decision po ang pagmamahal. And God is commanding us to do something sa mga mahal natin na dapat nating minamahal. Jesus was crystal clear. Napaka-clear po ng sinabi niya, the way you treat people is the measure of your love for God. Amen? Kung paano mo tinatrato yung ibang tao sa paligid mo, yun yung tinatrato mo kung paano mo minamahal yung Diyos mo. It's not about sentimental value. It's not about feelings. It's not about who deserve it or who don't deserve it. It's about recognizing the image of God in the people we'd rather walk past. Amen? Napakahalaga po na ma-recognize natin yung image ng Panginoon sa mga tao. Amen? Na nakakasalamuhan natin sa mga tao na nakikita natin, yes! Mahal ng Diyos yung taong nag-aanoy na yun sa'yo. Yung insensitive na tao na yun. Na kahit hindi niya kinoconsider yung feeling mo, yes, mahal siya ng Diyos. Yes, mahal ng Diyos yung boss mo na hindi marunong mag-considerate sa'yo. Yung boss mo na napaka-inconsiderate. Napaka-insensitive. Yes, mahal ng Diyos yung aggressive neighbor mo. Kahit di ka kinakausap. Yes. Mahal ng Diyos, even yung mga tao sa social media. Even yung mga tao na nakakasama sa Antichrist. Lahat yun minamahal niya. Lahat yun umaasa siya na makilala siya isang araw ng mga tao na yun. So, sa panahon na binibigay ng Panginoon, yes, mahal sila ng Diyos. Yes, mahal ng Diyos yung mga tao na nag-o-offend sa'yo, sinasaktan ka pa ulit-ulit, mahal din sila ng Diyos. Sometimes, yung mga tao na nagko-confuse sa'yo, mga tao na nag-exhaust sa'yo, yes, mahal sila ng Diyos. At kung ikaw yung klase ng tao na ganito, yes, God love you too. Mahal ka ng Diyos. Sabi po ng 1 John 4:20, whoever claims to love God, yet hate his brother. Pakibasa nga po sa Tagalog, mas maganda po siguro sa Tagalog. 1 John po 4:20.
Andiyan pa po ba kayo? 1 John 4:20 po, whoever claims to love God, yet hate a brother or a sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they sin, cannot love God, whom they have not seen. Yan ang sabi dito sa Tagalog. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Amen. So love doesn't start when someone become easier to deal with. Hindi nagsisimula ang pagmamahal sa mga taong madali lang i-deal. Love is start when you see them the way heaven does already value. Na hindi pa lang sila pinapanganak, pinatawad na sila ng Diyos. Na hindi pa tayo pinapanganak, minamahal na tayo ng Panginoon. Hindi ka pa pinapanganak, ang Diyos ang nagbibuild ng relasyon sa iyo, hindi ikaw. Hindi ka pa pinapanganak, you already chosen. The uncommon light doesn't wait until people deserve love. Kaya po, hindi pangkaraniwan yung buhay natin. Amen? Hindi naghihintay na kailangan maging deserving ng taong mahalin yon. Mahalin yun ng taong yon natin. Hindi ganun yung rule sa atin ng Lord. Mahalin mo sila the way you love yourself. Kahit hindi sila kamahal-mahal. Kahit papaulit-ulit ka nilang sinasaktan, mahalin mo sila. Amen? It's offer it because God is already decided they were worth it. Amen? So, yun po, that's where this gets real. Magiging totoo lang po ito because it wanting to say people matter. Everyone is matter. Sa mata ng Diyos, everyone is matter. At ganun din dapat nating makita sila. It's not another thing to show it when it's inconvenient. Kahit pa hindi po convenient na mahalin sila. We have to show, lalo na sa mga part na inconvenient silang mahalin. Love doesn't just feel bad for people. Amen? We have sometimes, it is step toward to them. It interrupt your schedule. It reaches across division. It show kindness, where culture would say, keep walking. Minsan yung pagmamahal natin sa tao, yung mga panahon na mababawasan talaga yung budget mo, isasakripisyo mo kasi mahal mo sila. Masisira yung schedule mo, kahit may date ka, pero dahil mahalaga yung tao na yun sa'yo, sasamahan mo sila. Amen? Nagkakaroon ng away sa ibang part kasi imbes na samahan mo sila, sasamahan mo yung taong alam mo, they are worth it. Kasi pinapahalagahan mo sila. Kahit pa magkaiba kayo ng culture, kahit pa magkaiba kayo ng kulay ng balat. Kasi alam mo, kailangan mo silang mahalin the way you love yourself and the way you love God. And that's what Jesus was teaching when he said, if anyone forces you to go mile, go with them 2 miles. Sabi po sa Matthew 5:41, di ba po? Kaya yung second point natin, sometimes, di ba, the first miles may be obligation para sa'yo. Pero pag nilakad mo yung second mile, that's compassion. That's the kingdom. That's uncommon. Amen? Kaya point 2 po natin, go the extra mile. Matthew 5:41. Kung may nagpo-force sa'yo na lumakad ng 1 milya, sabi ng Diyos, lumakad ka kasama nila ng 2 milya. Alam niyo po yung mga Roman, yung mga Roman sundalo, pinapabuhat nila sa mga civilian yung kanilang mga gamit, yung sandata nila, kasi ng forcefully. Walang choice yung ibang tao, mga civilian, kundi maging alipin nila. Pero tayo po, Jesus, nag-e-expect po si Jesus sa atin na ma-meet natin. Hindi lang basta ma-meet natin yung expectation ng iba, kundi blow it up with kindness. Amen?
Kaya hindi lang 1 mile, 2 mile, sabi ng Diyos, kung kailangan mong gawing 2 mile, gawin mong 2 mile. Amen? Kaya po, sa mga Roman dati, makikita ninyo doon sa kanila na alam nyo kung gaano kabigat yung mga pounds ng weight ng kanilang mga carrier na mga sandata, mga gamit po. 60 to 85 pounds. At yun, pag nilagay nila sa mga juice, sa mga tao, di ba po, na pinapabuhat nila, maaaring ang tingin natin physical labor lang. Kasi kailangan nilang magkaroon ng political submission sa mga tao na yon. Kasi yun yung power dynamic na naibigay sa kanila. Kaya yung first mile na ginagawa nila yon was force. Amen? Pero sa atin, dahil binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, sometimes the second mile, that was choice. For example, sa asawa na lang po natin. 'Di ba? Pag nagkamali sila, for better and for worse yung ating pangako sa Diyos eh. 'Di ba? Sasamahan mo pa rin 'yun, even sa second mile. Bakit? It's your choice. Choice mo kasi 'yun. Kasi yun yung utos ng Lord sa atin. Hindi lang natin sila minamahal dahil mahal natin sila. Minamahal natin sila sa panahon lalo na pag nagkakamali sila. Kaya nga anong sabi sa Luke 4? 'Di ba? Ang pinatawad ng malaki, nagmamahal na malaki. Kaya wag po nating, alam niyo, yung mga drug addict, yung mga gago, yung mga tao na makasalanan sa mata natin, pag nagmahal sa Diyos yan, grabe, todo-todo. Kasi alam namin kung gaano kami pinatawad ng Panginoon, alam namin kung gaano kalaki, alam natin kung gaano kalaki yung pinatawad sa atin. Amen? Sometimes, di ba, na-expose po yung condition ng puso natin kapag tayo po ay lumalakad ng second mile sa kanila. Kasi ang totoong sumasama sa bitterness ng ibang tao, bitterness ng kaibigan mo, yung panahon na kailangan ka nila, yun yung totoong nagmamahal, hindi yung kaibigan mo sa panahong okay ka lang. Sa panahon na okay lang yung asawa mo, yun na pag nagkamali siya, iiwanan mo na. Diba? Hindi ganun yun. Hindi ganun ang batayan ng pagmamahal. Kasi minahal tayo ng Diyos nung panahon na sobrang dami na natin ng kasalanan at kailangan niyang ibayad pati buhay niya paalang-alang sa'yo at alang-alang sa akin. Kaya nga, minsan yung ibang tao, they wanted justice. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin, they called us to give them mercy. Sige, gantihan mo ako. Gawin mo lahat ng gusto mo. Kasi they want justice. Pero anong tinuturo sa'yo ng Diyos? No, anak, give mercy. Hindi niya alam ginagawa niya. Hindi niya naiintindihan. Give mercy. Patawarin mo. Sometimes, yung ibang tao gusto nila vengeance. Sige, gantihan mo ako. Vengeance. Gawin mo kung anong ginawa ko sa'yo. Pero ano yung tinuturo sa atin ng Diyos? Jesus modeled honor. No. Kahit makasalanan ka, I give honor to you. Binigay ng Diyos Ama, yung Diyos Anak. To honor. Na kahit makasalanan tayo. Kasi, ang pagmamahal, bakit ginagawa mo yun, Panginoon? Kasi sa atin, bakit kailangan natin gawin yun? Na merong uncommon life because love is not about checking boxes. Hindi mo chine-check yung mga nakalipas niya, istorya niya, kasalanan niya. Amen? Hindi ka nagmamahal dahil dun. It's not about disrupting norms with honor. When you go to extra mile, and you're not being walked on, hindi ka lang nag-walk on sa kanila, you're not being walked on with them. You're walking like Jesus. Amen? Kaya the extra mile is not about comfort. It's not about calling. Kasi hindi na tayo nabubuhay sa uncommon life ngayon, mga kapatid. If we only love, kasi people are easy to love. That's not love. Kung nagmamahal lang tayo dahil madaling mahalin yung tao, no. Consider this, sabi nga po, some people don't need a lecture. Yung ibang tao, hindi mo naman kailangan pangaralan ng pangaralan ng pangaralan.
Sometimes they need lift. Na po, minsan, halimbawa po, kailangan na makakain. Di ba? Kailangan mo bang sabihin, ipagpe-pray kita? Hindi masama yun. Pero sabi ng Lord, kung may nakikita ka nagugutom, bigyan mo ng pagkain. Di ba po? Sometimes they need lift. Di ba po? They need help. They need kindness. That doesn't make sense. Kasi sometimes, nagkakaroon lang ng sense yung ginagawa natin at ginagawa ng Diyos sa atin when it makes sense. Kaya may mga nakalipas ka na kaya pala yung nangyari, now na-realize mo, kaya pala. Now it makes sense. They need someone to carry the pack. Not because they earn it. Diba? May mga tao na kailangan ng mga tulong ng tao. Nadalhin yung mga dalahin nila. Hindi dahil na-earn nila yon, but because you've been loved like that too. Kasi may nagmahal din sa'yo katulad ng pagmamahal na ganon. Na one day in your life, may nag-carry din ng pack mo. Na hindi mo alam kung sino, bakit yung mga ina-expect mo na dapat tumulong sa'yo ng mga tao noon, bakit hindi yung mga tao na yon? Ibang tao pa'y tumulong sa'yo. That's God's way. Na panahon na kailangan mo may mga taong tumulong sa'yo. Hindi pa yung mga taong ina-expect mo na tutulong sa'yo. Amen? The second miles is not weakness. It's worship. Kapag tayo lumalakad ng second mile sa mga taong nangangailangan. Amen? It's worship. It doesn't say you win. Hindi na to sinasabi na panalo na. Panalo. It say love already won. Matagal na pong nanalo ang pagmamahal. At yun ang pagmamahal na tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya niya sinasabi na walk with extra mile sa ibang mga tao. Kaya tanungin niyo po yung sarili niyo ngayon. Who are you going the extra mile for tomorrow? Hindi sa mga istorya nila. Baka may mga tao na kailangan nating i-follow up. Baka may mga tao na kailangan nating i-check on. Baka may mga tao na kailangan nating i-invite na kumain ng lunch o mag-apologize tayo sa mga ginawa natin sa kanila. Amen? Baka may mga coworker tayo na nade-drain na ng energy nila at kailangan nila ng someone na makikinig sa kanila. Baka may kapitbahay tayo na kailangan ng panalangin kahit hindi ka nila kinakausap. Baka may mga pamilya na nangangailangan ng arms na mag-i-stretch sa kanila, ng length na tutulong sa kanila. Kasi pahirap ng pahirap yung buhay na nararanasan nila. Diba? Baka minsan, kailangan na ng mga tao ng extra mile. Diba? Na katulad ng pagte-text mo sa kanila, isend mo yung message or making call. Diba? Or i-cover mo yung ship nila. Kasi baka may emergency sila sa pamilya. Or kailangan mong mag-show up kasi hindi na convenient yung kanilang nararamdaman o mag-serve ka sa kanila kahit na hindi sila marunong magpasalamat. That's not weakness. Hindi po yun weakness. That's what love look like when it walk like Jesus. That's not uncommon life. Amen? So patawarin niyo po ako if I have to ask you again itong question na to. Who are you going to extra mile for tomorrow? Sino yung mga tao na mahirap mahalin but still worth the effort? Sino yung mga may attitude na halos tinetest ka ng patient? Sino yung may mga buhay na lifestyle na na-open ka but you need to stand to the standard na meron ng Panginoon? Sino yung mga silence or nasa distance na nagtetempt na mag-give up na pero kailangan mong i-build up? Because that's the mile that matters. That's the love that makes heaven visible. That's the moment where common stop and uncommon begins. Dahil sa'yo yun, because you are chosen. Hindi ka basta common. Maybe today, your vision has a little blurry. Medyo malabo pa. But God is touching you right now on how you need to see people. Maybe blurry pa rin. Diba? Maybe malabo pa rin.
Kasi napipilter pa rin siya ng history, ng frustration mo, 'di ba? Or by comfort, or by culture, 'di ba? Or by lies. But ang invitation po sa atin ng Panginoon, hayaan mo na i-touch ng Diyos yung sight mo muli. Kasi we're not supposed to live the common life because we live the common life if we're still loving people is in common way. Hindi yun ang kapanawagan natin. Kung ang pag-iisip mo pa rin ang mahalin ng mga tao sa common way na alam mo, that's not your call because you are chosen. Huwag mong tawaging common yung tinawag ng Diyos na uncommon. Amen? Kaya ngayong week na to, don't just carry the title Christian or born again. Carry the love that makes Jesus undeniable sa buhay mo. Let it show up in your attitude, in your schedule, yung mga respond mo sa kanila, at yung willingness mo to lean when it would be easier to walk away. Yung nag-i-stay ka kahit mas madaling lumayo, kahit mas madaling iwan na lang sila, but you choose to stay because that is uncommon life. Amen? So who are you going the extra mile for tomorrow? Because that smile, that's the mile that matters. Pinapanood ka ng Diyos at pinapanood ka ng buong kalangitan because you are chosen. That's the mile na kailangan mong i-rewrite yung story ng buhay mo at buhay nila. Tulungan mo sila na kung hindi nila nakikita yung tamang story nila sa Panginoon, maybe it's time to share the gospel. That's the mile where heaven show up through you. Na tinitingnan ka pa lang nila, naglalakad ka pa lang. I see God in this person. Nakikita ko yung kabutihan ng Diyos sa tao na to. Nakikita ko yung liwanag sa taong na to because dati ka ring nabuhay sa kadiliman, sabi nga. But God bring you to light. Amen? Because you are chosen. You are priesthood, sabi nga niya. So don't call common what God's called chosen. Muli po, 1 Peter 2:9. But you are a chosen people. A royal priesthood, a holy nation. God is special possession, pagmamayari ka ng Diyos. And that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Tinawag ka ng Diyos sa wonderful light niya para maging ilaw at asin ng mundong ito. Purihin po ang Diyos. Walang ilaw na nakatago sa ilalim ng lamesa at walang asin na walang lasa. All glory be to God. You are chosen and you are not common. Your life is uncommon life. Purihin ang Diyos. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, O God. Thank you, Father God, for we see people the way you see. Salamat, Panginoon, na magmamahal kami not because they deserve or they are easy to love. We love them because it's a decision, like your decision to love us. Kahit na hindi kami kapatapatawad, kahit na mamamatay tao kami, kahit na chismosa kami, kahit na manloloko kami, kahit na unfaithful kami, you choose and decide to love us. Kasi hindi ka nagkamali. Wala kang desisyon, Panginoon, na nagkakamali ka. Wala kang desisyon, Panginoon, na hindi mo sinadya. It is purposely to die for us and give life to us. So we thank you, Father. We thank you for your love na maranasan namin to at iparanas namin sa ibang tao dahil naranasan din naming mahalin mo. Kaya Lord, we thank you for you are our Father and we thank you that you are God na nagmamahal and you are love. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Bless, Panginoon, yung mga tao na nandito sa loob ng gawain, Ama. Mula sa buhay ni Ate Selena, Jun Pukusawa, Nanay Selena, Ate Shirley, Ate Kelly Ann, Ate Billie Jean, Kuya Lyndon, Ate Ninya, Ate Therese, Kuya Raymond, Ate Lisel, Nanay Andrea, at Kuya Jun, at yung mga kapatid namin na wala dito. Bless them, oh God. Nasaan man sila ngayon, bless them with your love, with your mercy, with your grace. Give us grace, Father God, to love others. Give us mercy, Father, to love others. Give us, Lord,
yung pag-ibig na meron ka to give other. Purihin ka, dakilang Ama, banal na Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Ayan, praise God po sa buhay mo po, Sister Bev, sa napaka-bless na mensahe at alam ko ng bawat isa ay andun po na talagang parang hinipo ni Lord yung puso natin at alam ko ng bawat isa is napapatulo ang luha. Ayan.